Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kahit na mismong International Court of Arbitration na ang nagsabi na walang batayan ang pinagpipilitan ng China na 9-dash line, tila wala silang pakialam dito at pinagpipilitan pa din sa kung anong nakasaad sa kanilang pinanghahawakang mapa. Ang 9-dash line nila ay sumasaklaw sa halos 90% ng South China Sea at ang ilan sa mga teritoryong ito ay sakop na ng iba't ibang mga bansa na nakapalibot dito. Marami ang nagsasabi na ang 9-dash line ng China ay maaaring maging mitya ng kinatatakutan ng lahat, ang World War III. Balikan muna natin kung anong klase bang bansa ang China noong unang panahon. Alam nyo ba na noong unang panahon pa man, ang bansang China ay mahilig na talagang makipagtagisan pagdating sa yaman. Sa katunayan, noong mga 1820, ang ekonomiya ng China ay ang pinakamalaki sa buong mundo. 6 na beses itong mas malaki kaysa sa Britanya at 20 beses naman itong mas malaki kaysa sa Amerika. Noong ding mga panahong iyon, ang China at India kapag nagsama ay nasa kanila ang halos kalahating porsyento ng GDP ng buong mundo. Subalit kinalaunan ay nasakop din ng Britanya ang India. Pinanatili noon ng China ang kanilang nagsasariling bansa at tila ayaw nilang makihalubilo sa ibang mga bansa. Ninais noon ng Britanya na makipagkalakalan sa China subalit tila limitado lamang ang produktong inilalabas ng China noon sa kanilang bansa. Ang nagpayabong lang sa kalakalan ay dahil sa illegal na pagbebenta noon ng British India sa China ng opium. Noong mga panahong iyon, nangyari ang ilan sa pinakamalalaking kaso ng drug trafficking sa kasaysayan ng mundo. Taong 1820 ay nasa 10,000 kahon ng opium ang ibinenta sa China habang umabot naman ng 40,000 kahon noong taong 1838. Ang kalakaran na ito ay labis ng tinangkilik ng mga Chinese at maraming mga Chinese noon ang labis na naadik sa opium. Sa isang ulat na lumabas noon, isa sa bawat 4 na Chinese ang inuubos ang kanilang maghapon sa paghit-hit ng opium. Marami noon ang sabihin na nating naadik pero marami din naman ang hindi ito ikinatuwa, lalo na syempre ng mga hindi naman gumagamit nito. Bilang ganti ng mga Chinese, sinunog nila ang maraming mga opium ng British hanggang sa magkagulo na at magresulta ng gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Nanalo noon ang Britanya at ito ngayon ang alam nating lahat na pinakaunang Opium War. Mula noon ay marami nang nakaaway ang bansang China at tila marami din ang nagalit sa kanila. Ngayon ay bumalik naman tayo sa pinag-uusapan nating 9-dash line. Sa mga nauna ko ng video, binanggit ko na ang 9-dash line ng China ay sumasakop sa 90% ng South China Sea at ito ang nais nilang angkinin. Taong 1947, isang Chinese cartographer na nagngangalang Yang Weiren ang nagdrawing ng mga guhit sa mapa ng China. Noong una, ang guhit ay 11 lamang at hindi siyam. Pero dahil noong taong 1952, sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong, ay inabandona ng China ang kanilang claim sa Gulf of Tonkin. Ang mapang pinaghahawakan ng bansang China sa kanilang 9-dash line ay tinawag ding 11-dash line ng bansang Taiwan. Ang mapa na ito ang makapagpapatunay umano ng mga nasasakupan at teritoryo ng bansang China at Taiwan. Ang mapa na ito ay nailathala ng gobyerno ng China noong Desyembre 1, 1947. Taong 1952, inalis ni Mao Zedong ang 2 linya sa mapa sa parteng Gulf of Tonkin dahil naman sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Vietnam. Hindi klaro sa kanilang 9-dash line kung ano ang mga specified na lugar ang nasasakupan at nasa labas ng 9-dash line na ito. Marami ang nagsasabi na imbento lamang umano ito at isa lamang drawing. Para noon sa Malacanang, isa lamang drawing ang mapa ng China na nagpapakita ng mas malawak nilang sakop sa pinagagawang bahagi ng West Philippine Sea o South China Sea. Ipinagpipilitan din ng China na isang Chinese explorer ang nakadiskubre sa South China Sea at nakakapangisda na noon ang kanilang mga ninuno sa naturang karagatan bago pa man maglayag dito ang mga Europeans. Patuloy ang ginagawang tila pagpapakadominante ng China sa South China Sea habang tuloy-tuloy din ang pagkontra ng mga bansang nakapalibot dito.
dahil din sa pinagpipilitan nilang mga teritoryo. Dahil sa pagiging tila agresibo ng China sa South China Sea, mas lalo na ding pinalakas ang presensya ng Amerika sa pinagagawang teritoryo. Sa panahon ngayon, kung may isang bansa ang China na nais nilang bumagsak, ito'y walang iba kundi ang Amerika na para sa kanila ay tinik sa kanilang mga lalamunan. Kilala ang Amerika bilang pinakamalakas na bansa kahit ata sa aspeto, kaya naman malaking banta sila sa kakayanan ng China. Ang Amerika ay kilalang malapit sa mga bansa sa Asia lalo na sa Pilipinas. Sa nauna ko ng video, sinabi ko na ang bagong kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika tungkol sa bagong mga base ng Amerika na nasa Luzon. Malaking tulong ang mga ito upang magkaroon tayo ng kahit paanong suporta laban sa China. At kung pag-uusapan lang din naman ang maaari nating maging kakampi, hindi na lamang din Pilipinas ang kaaway o may galit sa China pagdating sa mga teritoryo. Nariyan din ang ibang mga bansa na maaari nating maging kakampi kung sakaling sumugod ang China. Una ay ang Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones sa loob ng 120 taon. Pangalawa ay ang bansang India. Ang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Pangatlo ay ang Nepal na nakikipagmatigasan din sa China dahil naman sa usapin tungkol sa kanilang border. Pang-apat ay ang Bhutan. Nagulat na lamang ang bansang Bhutan nang sa kalagitnaan na agawan ng teritoryo ng China at India ay nais na ring angkinin ng China ang silangang parte ng Bhutan na isang wildlife sanctuary. Panglima ay ang Taiwan. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil nais nilang angkinin ang kabuuan ng Taiwan. Pang-anim ay ang Russia. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Pang-pito ay ang Mongolia na nasa pagitan naman ng Russia at China. Pang-walo at pang-siyam ay ang South at North Korea. Pang-sampu ay ang Laos. Pilit ding inaangkin ng China ang parteng hilaga ng bansang ito. Ang ilan pang bansang kalaban ng China sa mga teritoryo ay mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Ipinipilit ng China na nais angkinin ang buong South China Sea dahil sa ito manoy nasasad sa 9-dash line na nasa orihinal na mapa ng China noon pang taong 1953 na matatanda ang ayon sa International Court of Justice. Ang pag-angkin na ito ng China ay walang sapat na basihan at hindi dapat nakilalanin. Subalit hindi ito naging dahilan para manahimik na lamang ang China. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei, Taiwan at ang Pilipinas na kapwa ay pinaglalaban ng kani-kanilang karapatan sa teritoryo. Samantala, ang mga bansang South Korea at Japan na kilalang hindi din kasundo ng China sa kasalukuyan ay nagiging malapit na din sa NATO. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay isang military alliance ng mga nasa mahigit 30 mga bansa mula sa Europa at North America. Ang samahang ito ay noon pa may kalaban na ng Soviet. Ang Russia at North Korea ay kilalang kaalyansa ng China. Kung sakaling mangyari na ang kinatatakutan ng lahat, siguradong magiging malaking gulo at tiyak na sangkot ang buong mundo. Dagdag kaalaman, alam nyo ba na banned o ipinagbawal ipalabas sa Vietnam ang sikat na pelikulang Barbie na pinagbibidahan ni Margot Robbie at Ryan Gosling? Ito'y dahil may kasama itong view ng mapa na nagpapakita ng pinagtatalunang teritoryo ng China sa South China Sea. Mapapanood sana sa Vietnam ang pelikula noong July 21 nitong taon subalit hindi ito pinayagan ng mga kinaukulan. Ayon sa report ng Associated Press, ang National Film Evaluation Council ang gumawa ng desisyon na huwag itong ipalabas sa kanilang bansa. Sinabi raw nito na ang isang mapa sa pelikula ay nagpapakita ng 9-dash line ng China na nagpapalawak sa mga inaangkin na teritoryo ng Beijing hanggang sa mga dagat na nasa loob ng mga lugar ng Vietnam at iba pang mga bansa. Habang ang DreamWorks Animation Pearl Studio animated film na Abominable ay naban din sa Pilipinas, Malaysia at Vietnam dahil din sa 9-dash line na makikita sa background ng isang scene sa naturang cartoon movie. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy.
Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!